Audio Jungle. Buenos dias a todos. Narito naman ang DOZC 24 Kulyana. DepEd, mas pinalawak ang kaalaman ng kabataan tungkol sa anti-osaic at CSAM. Gilo, maaari mo bang ipaliwanag ang sitwasyon na ito? Audio Jungle. DepEd, mas pinalawak ngayon ang anti-osaic at CSAM sa mga bata dahil sa ilang mga insidente ngayon monitor na din ng mga otoridad ang mga kabataan ngayon dahil sa sitwasyon na ito. Ano kaya masasabi ng mga guro at estudyante dito? Sa kasalukuyan, hindi na makontrol ng mga magulang ang paggamit ng cellphone ng kanilang mga anak. Ang magagawa nila ay magtada ng mga tuntunin at parusa kapag nilabag nila ito. Dahil may karapatan ang mga magulang na i-monitor ang cellphone ng mga anak. Dapat din nating turuan ang responsableng paggamit ng cellphone sa mga anak. Kausapin din sila tungkol sa napapanahong issue na osaic at CSAM at magbigay ng halimbawa ng masamang epekto nito upang maintindihan nila na ito'y para sa ikabubuti naman nila. Magandang hapon po, ma'am. Ano po ang iyong nararamdaman tungkol sa child exploitation at sa online sexual abuse sa mga bata? Child exploitation, ibig sabihin, yung isang bata ay inaabuso ng mga nakakatanda or mga nasa otoridad, maaring nasa otoridad, maaring mga magulang, ganun. Sa tingin mo po, ma'am, paano po natin masasolve ang ganitong issue? Ang mga ganitong issue ay re-resolve natin sa pamamagitan ng pag-iingat sa sarili, number 1, ng mga kabataan. At saka dapat aware sila sa mga ganitong pangyayari na hindi sila dapat basta-basta maniwala or sumunod sa mga taong hindi nila kakilala. Especially sa online. Kasi most of the children now or kids now are online, 'di ba? So hindi tayo dapat agad mag-trust sa mga tao na hindi natin nakita personal kasi kunwari or maaring nahack lamang yung account, kunwari nagpanggap na kakilala ka, yun pala hindi na pala siya ang gumagamit kasi nahack ng isang tao ang account ng inyong mga kakilala. So, mag-ingat tayo sa ating kausap sa online or kanino tayo mag-entertain online. Maraming salamat po. Ito po ang masasabi ng mga estudyante. Magandang araw po. Ano po ang iyong pangalan? Ako po si Kyle Lawrence Inot. Kapag may kilala kang nabiktima nito, ano po ang iyong maipapayo sa kanila? Biktima ng? Child exploitation. For if ever na may kakilala ako na biktima ng child exploitation. So, for me, I think, I guess it's better na sabihin na lang natin or isumbong sa authority or like sa like nakakataas or mga kakilala natin. For me, yun lang. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Ano po ang iyong pangalan? Yogan. Para sa iyo, ang anti-osaic at CSAM, maiiwasan ba natin ito? These laws are created for the purpose of avoiding sexual exploitation of children. So no, I don't think we can avoid this. This is actually a very useful law because, especially in online, children can get sexually exploited pretty easily because adults may use different like social medias or different mediums online just so that they can exploit children. So these laws are really important, and I think that it should be common knowledge for people to learn about this act. Kung ikaw ay maging biktima ng child sexual exploitation, anong iyong gagawin? So based on what I've learned since I was a child and through seminars, the first thing I would do is to seek the advice of an adult, specifically my parents. Then I'll tell my parents what has happened to me. And then my parents, I think, would bring me to the police office or to the police or authorities so that I will explain what will happen to them, and then they'll take it from there. So that's what I would do. Thank you for your answer, sir. Magandang hapon po. Ano po ang iyong pangalan? Ako po si Airpay P. Casipe.
Para sa iyo, ano ang tamang edad ng mga bata para makaroon ng access sa internet or social media? Para sa akin, ang tamang edad na magkaroon ng access ang mga bata ay yung mga nasa teen na like mga 13 years old pataas. Kasi yung mga 13 pataas, pwede na silang mag-guide ng mga nila, like relatives na nakakatanda sa kanila. Pero pag gumamit ang mga 12 years old pababa, critical pa ang sitwasyon nila pag gumamit sila ng social media. Kasi hindi pa natin sila matuturuan pa talaga ng maayos kasi wala pa sila sa tamang pag-iisip kasi masyado pa silang bata. Yung social media, makakaapekto to sa kalusugan ng mga bata kasi yung generation ng mga bata ngayon ay masyado na silang high standard dahil sa social media. Kasi marami silang paniniwala sa social media na keso ganyan, keso ganito. Pero yung paniniwala nila is mali pala sa surroundings nila. Kaya mas prefer ko na gumamit ang mga 13 pataas or yung mga mas better pa talaga kung nasa tamang edad na talaga like 18. Kasi like katulad ng 18 years old pataas, ito makakatulong talaga sa kanila kasi nga yung mga college sila, ganun. Pero pag 12 pataas, 12 pababa, I think hindi pa talaga kasi bata pa talaga sila masyado. Yan lang. Thank you for that wonderful answer. Sa pagpapatupad ng anti-online sexual abuse and exploitation of children at child sexual abuse and exploitation material, mahalaga ang pagiging proaktibo ng mga otoridad sa pagmonitor sa kabataan ngayon. Ito ay sapagkat na mundo ng digital, ang mga bata ay nasa mataas na panganib na maging biktima ng online sexual exploitation at iba pang uri ng pang-aabuso. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas at patakaran ng naglalayong protektahan ng mga kabataan laban sa mapanganib na aktibidad sa online, maaaring mabawasan ng mga kaso ng pang-aabuso at pang-exploit sa mga bata. Sa pamamagitan din ng pagiging masugid sa pagmonitor ng mga otoridad, maaaring madaling matukoy at mapigilan ang mga individual na nagnanais na gumamit ng online platform upang magkasala laban sa mga bata. Ang regular na pagsubaybay ng mga online na aktibidad ng mga kabataan ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon sa mga otoridad upang maagap na matugon sa mga sitwasyon ng pang-aabuso at pang-exploit. Bilang karagdagan, ang pagtutulungan ng mga otoridad, mga magulang, mga guro, at iba pang mga tagapag-alaga sa pagprotekta sa mga bata laban sa online na pang-aabuso ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan at kabutihan ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng pagsama-sama at kooperasyon, maaaring mabawasan ang mga pagkataon para sa mga panganib na aktibidad sa online at mapalakas ang proteksyon ng mga bata laban sa mga ito. Sa ganitong paraan, ang pagpapatupad ng anti-online sexual abuse or exploitation of children at child sexual abuse or exploitation materials ay hindi lamang nagbibigay ng mga legal na mekanismo upang panagutin ang mga nagkasala. Ngunit nagtataguyod din ng mas malawak na kamalayan at pagsisikap para sa kaligtasan at proteksyon ng mga bata laban sa mga panganib sa online na kapaligiran. Para sa amin, ang mga kabataan ngayon ay dapat talaga mag-ingat at madisiplina sa paggamit ng internet at sa paggamit nito sa tamang paraan. At magagawa nila ito sa pamamagitang makikinig sila sa mga taong may otoridad na huwag makipag-usap sa mga hindi nila kilala online man o hindi dahil hindi lahat ng tao ay may mabuting intensyon sa gumagamit ito. Ipinapayo namin na ang mga bata sa ngayon ay dapat magbigay access sa kanilang tagapag-alaga sa kanilang mga devices at kanilang mga online na pag-browse, lalo na ang mga bata wala pang 13 years old. Bilang isang estudyante, dapat talaga nating sundin ang mga may otoridad dahil kung hindi natin sila susundin, maaaring mabiktima tayo. Kaya mga bata, makinig kayo sa mga magulang niyo at kay DepEd. Lamang po ang balitang may tutupad para sa inyo. Salamat sa pakikinig at ito ang 24 Kulyanan.